Babalikan muli natin ang ating napag-usapan ukol kay Heraclitus at ang hidwaan na bumubuo. Sangkaayusan, apoy, sukat, pagbabago at ang ilog. Sa mga susunod na pagtalakay, lalawak muli ang ating pagtingin. Sa nakaraang bahagi, nakita natin ang kaugnayan. Hindi natin lubos na nauunawaan ng isang bagay kung ihiwalay natin ito sa iba. Ngayon, itatanong naman ni Heraclitus kung magkakaugnay ang lahat. Ano ang larawan ng kabuuang sangkaayusan? Dito papasok ang apoy bilang larawan ng isang kosmos na buhay, gumagalaw, nagpapalitan, at patuloy na nagbabago. Ngunit hindi basta magulo. Ang pagbabago ay may sukat at ang sukat na iyon ay kaugnay ng logos. Ang pamagat ng ikalimang kabanata ay sangkaayusan at apoy. At sinasabi rito na ang kalikasan bilang buhay na sistema ng pagpapalitan kung saan ang logos ang nag-uugnay sa lahat. Napakahalaga ng salitang sangkaayusan. Huwag nating isipin ang mundo bilang isang malaking lalagyan lamang kung saan inilagay ang lahat ng bagay. Parang may malaking kahon na tinatawag nating universo at sa loob nito ay may puno, tao, tubig, bato, hayop o bituin. Mas dinamiko ang pananaw na lumilitaw dito. Ang mundo ay isang sistema ng ugnayan at pagpapalitan. Ibig sabihin, ang mga bagay ay hindi lamang magkakatabi. Sila ay magkakaugnay, nagkakaugnay, nagpapalitan, nagbabago sa isa't isa. May dumarating, may nawawala, may nabubuo, may nasisira, at sa gitna ng lahat ng ito, may logos na nag-uugnay. Isang simpleng halimbawa ang ating katawan. Isipin ninyo ang katawan. Maaari nating pangalanan ang mga bahagi nito. Puso, baga, utak, bato, atay, dugo. Pero ang katawan ba ay simpleng pagtitipon lamang ng mga bahagi? Hindi. Ang puso ay hindi mabubuhay ng nakahiwalay sa baga. Ang utak ay nangangailangan ng dugo. Ang dugo ay nangangailangan ng hangin. Ang bawat bahagi ay bahagi ng isang uri ng pagpapalitan, ugnayan ng pagpapalitan. Kaya ang buhay ay wala lamang sa bawat isang bahagi. Ang buhay ay lumilitaw sa ugnayan ng kabuuan. Yan ang magandang paraan upang maramdaman ang ibig sabihin natin ng sangkaayusan. Mula mga bagay tungo sa mga proseso. Ito ang isang mahalagang pagbabago ng ating pagtingin. Karaniwan nating nakikita ang mundo bilang mundo ng mga bagay. Iniimbitahan tayo ni Heraclitus na silipin ang mundo bilang mga proseso. Ang puno ay hindi lamang puno.
Ito ay lumalaki, humihigop ng tubig, tumatanggap ng liwanag, naglalagas ng dahon, namumunga, tumatanda, nabubulok. Kaya kapag sinabi nating narito ang puno, parang pinatigil natin sa isang larawan ang isang bagay na sa katotohanan ay patuloy na nangyayari. At ito ang magiging mahalagang pambungad sa mga susunod pa nating tatalakayin. Pag pinag-usapan ang sangkaayusan kay Heraclitus, hindi maaring isantabi ang apoy o ang usapin ng apoy. Dito, binibigyan tayo ni Heraclitus ng napakalakas na larawan, apoy. Ang sangkaayusang ito na nag-iisa sa lahat ay hindi nilikha ng sinumang Diyos o tao. At inilalarawan itong walang hanggang buhay na apoy, sumisiklab ayon sa sukat at namamatay ayon sa sukat. Napakahalaga ng talakayang ito. Una, bakit apoy? Tignan ninyo ang apoy. May apoy sa kandila. Sabihin natin, iyan ay ang apoy. Pero sandali, pareho bang apoy ngayon at ang apoy 5 segundo mula ngayon? Ang hugis nito ay nagbabago. Ang init ay gumagalaw. May natutunaw na mantika o wax. Gumagamit ng hangin. May usok, may liwanag, may init. May material na nagiging iba. Kaya ang apoy ay nananatili sa pamamagitan ng pagbabago. Napakahalaga niyan. Hindi nananatili ito kahit nagbabago. Mas malalim na nananatili ito sa pamamagitan mismo ng pagbabago. Kung pipigilan natin ang lahat ng pagbabago sa apoy, mawawala ang apoy. Ang pagbabago ay hindi aksidente sa apoy. Ang pagbabago ang paraan ng pag-iral nito. Ikalawa, hindi basta kaguluhan ang apoy. Ngunit dito, kailangan tayong mag-ingat. Baka isipin natin, Heraclitus, apoy, pagbabago, kaguluhan. Hindi. Sabi diyan, sumisiklab ayon sa sukat at namamatay ayon sa sukat. Narito na naman ang usapin ukol sa sukat. Ito rin ang nakita natin sa usapin ng busog. Ito rin ang nakita natin sa lira. Hindi sapat ang tunggalian. Kailangang may tamang tunggalian. Hindi sapat ang pagbabago. May sukat ang pagbabago. At iyan ang dahilan kung bakit ang cosmos ay hindi simpleng kaguluhan lamang. May logos. Ikatlong punto, apoy bilang paglalarawan ng realidad. Sinasabi rin dito na ang apoy ay hindi lamang apoy sa kalan. Ito ay larawan ng galaw ng kalikasan, ng patuloy na pagpapalit at pagsasalin
ng lahat ng bagay. Ito ang dapat natin idiin. Hindi natin kailangan agad basahin si Heraclitus na parang nagtatanong siya, ano ang substansya na bumubuo ng universo? O ano ang arke? O ano ang mas mahalaga rito ang ipinapakitang katangian ng apoy, pagbabago. Pagbabago, bumubuo. Hidwaan na bumubuo. Ang apoy ay magandang larawan ng realidad dahil hindi mo maaring pag-usapan ng apoy nang hindi pinag-uusapan ang pagbabago. Kaya nga, dadako tayo sa isa pang katangian nito. At yan ang katangian ng ikot ng mga sangkap. May apat na galaw na makikita dito sa harapan ninyo. Apoy, apoy, tubig, tubig, lupa, lupa, tubig, tubig, apoy. At pagkatapos ay binanggit ang ika-36 na fragment. Ang suke ay maaaring maging tubig. Ang tubig ay maaaring maging lupa. Mula sa lupa ay nagmumula muli ang tubig. At mula sa tubig ay lumilitaw muli ang tunay na sarili. Sa pamamagitan ng mga sangkap ng daigdig, inilalagay dito ang suke bilang tunay na sarili sa loob mismo ng prosesong kosmiko. Dito, kailangan na naman nating mag-ingat. Hindi natin dapat basahin ito na parang modernong chemistry. Hindi sinasabi ni Heraclitus, ganito ang komposisyon ng tao. Mas mahalaga ang kilos pilosofikal. Ang daigdig ay hindi binubuo ng mga bagay na permanente at nakahiwalay. Ang isang anyo ay nagiging iba. Ang apoy ay nagiging tubig. Ang tubig ay nagiging lupa. Ang lupa ay muling nagbubukas patungo sa tubig. At sa loob ng pagpapalitang ito ay lumilitaw ang suke. Ibig sabihin, ang suke ay hindi isang bagay na basta ibinagsak mula sa labas ng mundo. Ang tao ay bahagi ng sangkaayusan. Napakahalaga nito. Kung minsan iniisip natin na may dalawang realidad, fusis dito, suke doon. Parang nanunood lamang ang tao sa kalikasan. Pero hindi ganoon. Ang tunay na sarili ay lumilitaw sa loob ng pagpapalitan ng mga sangkap ng daigdig. Sa makatwid, hindi lamang ako tumitingin sa sangkaayusan, bahagi ako ng sangkaayusan. Dito papasok kung bakit ang ugnayan ng suke at pagbabago. Ito rin ang isang mahalagang implikasyon kung ang suke ay lumilitaw sa mundong palaging nagpapalitan. Maaari natin itanong, ang pagiging sarili ba ay nangangahulugang hindi kailanman magbago? Hindi iyon ang nakikita natin kay Heraclitus. Balikan natin ang ilog. Ang ilog ay nananatiling ilog sa pamamagitan ng pagdaloy. Balikan natin ang apoy. Ang apoy ay nananatiling apoy sa pamamagitan ng pagbabago. Ngayon, maaring ganun din ang suke. Ang sarili ay hindi kailanman
kailangang maging static upang manatiling sarili. Ito ang napakalalim na pagmumuni ni Heraclitus. Hindi mo kailangang manatiling eksaktong katulad ng iyong sarili. 10 taon na ang nakaraan upang masabing ikaw pa rin. Nagbabago ang iyong katawan, nagbabago ang iyong pag-iisip, nagbabago ang iyong relasyon, nagbabago ang iyong mga pangarap. Ngunit sa mismong pagbabagong iyon, may nagpapatuloy pa rin. Kaya ang tanong ay hindi paano ko pipigilan ang sarili kong magbago, kundi ano ang logos ng aking pagbabago? Ano ang sukat? Ano ang direksyon? Ano ang lumilitaw sa pagbabagong ito? Kailangan ring intindihin na ang ikot na ito ay hindi simpleng pag-uulit lamang. Kapag sinabi nating ikot, maaring isipin na paulit-ulit lamang ang lahat, parang walang nagbago. Pero hindi iyan sapat. Kailanman ay hindi yan sapat. Ang mahalaga ay yung hidwa ang bumubuo. Ang isang anyo ay nawawala bilang ganoong anyo at lumilitaw bilang iba. Kaya ang cosmos ay hindi lamang umiikot na parang isang sirang plaka. Ito ay isang mundo ng paglitaw, pagkawala, at muling paglitaw. At dito natin makikita kung bakit mahalaga ang logos. Kung walang logos, ang hidwang bumubuo ay maaring tsamba lamang. Ngunit kung may logos, may sukat at kaayusan sa pagpapalitan. Upang ipaliwanag ang kilos na to ng mas malalim, humantong tayo sa pagtalakay tungkol sa digmaan at kaayusan. May 3 sentrong ideya dito. Digmaan ang ama ng lahat, ang lihim na kaayusan, ang logos sa sangkaayusan. At dito, kailangang malinaw tayo. Kapag sinabi ni Heraclitus na digmaan ang ama ng lahat, hari ng lahat, hindi niya simpleng pinupuri ang literal na digmaan o karahasan. Dito, may papaliwanag na ang tinutukoy ay isang hidwaang nagbubunga ng pagbabago, sukat at kaayusan, hindi simpleng gulo lamang. Anong ibig sabihin ng digmaan? Mas magandang isipin ito bilang pagtutunggalian ng mga magkasalungat. Mainit at malamig, basa at tuyo, araw at gabi, buhay at kamatayan, paglapit at paglayo, pagbuo at pagkawasak. Hindi maaaring magkaroon ng cosmos kung aalisin natin ang tunggaliang ito. Bakit? Bakit? Dahil sa pamamagitan ng tunggaliang yan, nagkakaroon ng pagkakaiba. At kung walang pagkakaiba, walang kilos.
Kung walang kilos, wala ring pagbubuo. Digmaan ang Ama. Bakit Ama? Dahil ang hidwaan ay bumubuo, may nabubuo rito. Ito mismo ang nakita natin sa usapin ng busog. Ang dalawang dulo ay naghihilahan. Kung aalisin natin ang tensyon, wala nang bisa ang busog. Sa lira, kung walang tensyon ang mga strings, walang musika. Sa katawan, may contraction, relaxation. Sa paghinga, pasok at labas. Kaya ang kaayusan ay hindi nangangahulugang wala nang magkasulungat. Ang mas malalim na kaayusan ay ang magkasalungat ay nasa tamang ugnayan. Ngunit kailangan din nating tingnan na hindi lahat ng tunggalian ay mabuti. Mahalagang ipaalala, hindi ibig sabihin na ang tunggalian ay parating mabuti. Hindi. Nauna na nating sinabi sa panayam natin na ang hidwaang may mga hidwaang humahantong sa paninira. Ang tanong ni Heraclitus ay hindi kung may tunggalian. Ang tanong ay, may logos ba ang tunggalian? May tamang sukat ba? May nabubuong kabuuan? O simpleng paninira lamang? Napakahalaga nito kahit sa buhay ng tao. May mga di pagkakasundo na nakasisira ng relasyon. Pero mayroon ding di pagkakasundo na naglalabas ng katotohanan. May mga pagsubok na sumisira sa tao. Pero meron ding mga pagsubok na nagpapalago rito. May mga pagkakaiba na purong paghihiganti. Pero merong ding pagkakaiba na kinakailangan upang maitama ang mali. Kaya hindi dapat natin tanungin lamang, may hidwaan ba? Kundi, ano ang uri ng hidwaan at ano ang ibinubunga nito? Dito papasok ang usapin tungkol sa lihim na kaayusan. Pagkatapos ay meron tayong napakagandang pahayag riyan, di ba? Sabi diyan, mabisa kaysa sa nakikita ang hindi nakikitang pag-aangkop. Basahin natin muli. Mabisa kaysa sa nakikita ang hindi nakikitang pag-aangkop. Ito ang isa sa napakahalagang pagmumuni ni Heraclitus. Hindi lahat ng kaayusan ay halata. Minsan, kapag tinitignan natin ang isang sitwasyon, puro gulo lamang ang nakikita natin. Pero maaring may mas malalim na struktura. Isipin ang orchestra bagong magsimula. May tumutugtog ng violin, may nag-aayos ng cello, may sumusubok ng trumpet. Parang maingay. Pero kapag dumating na ang konduktor at nagsimula na ang pyesa, biglang makikita mong ang mga magkakaibang tunog
ay nagkakasundo rin. Ganitong ganito ang lihim na kaayusan. Hindi nangangahulugang lagi nating naiintindihan agad ang pagkakaayos ng mga bagay-bagay. Kaya nga, ang hindi nakikita ay mas maaaring mas mahalaga kaysa sa agarang nakikita. Ang logos sa sangkaayusan. At dito bumabalik ang pangunahing konsepto natin. Ang logos ang namamahala sa sangkaayusan. Sa pamamagitan ng lahat, ito ang kapangyarihan, liwanag, at apoy na nagbibigay kahulugan sa kabuuan. Kahit hindi magkahiwalay ang logos at hidwaan, ang logos ay hindi nangangahulugang aalisin ang hidwaan. Ang logos ang sukat ng hidwaan. Ito ay napakahalaga sapagkat ang cosmos ay hindi lamang pag-aayos dahil walang tunggalian. Maayos ito dahil sa tunggalian at yan ay nasa isang mas malawak na strukturang ugnayan. Kaya nga, kailangan pa rin nating bigkasin ang ugnayan ng suke at sangkaayusan. Mula sa cosmos, papunta na tayo sa tao. Ang suke, ang tunay na sarili, ay lumilitaw sa pagpapalitan ng mga sangkap ng daigdig. Ang suke, ang dahilan, ang suke, ang tunay na sarili, ay lumilitaw sa pagpapalitan ng mga sangkap ng daigdig. Hindi ito hula tungkol sa kalikasan ng sarili, kundi isang pag-unawa na ang tunay na sarili ng tao ay bahagi ng sangkaayusan at buhay ng sangkaayusan. Ito ang mahalagang punto natin ngayon. Ang tao ay hindi mula sa panlabas ng buong universo. Hindi tayo nakatayo sa labas ng mundo at tumitingin dito na parang nasa laboratorio tayo. Hindi eksperimento ang ating ginagawa. Nasa loob tayo nito. Ang katawan natin ay mula sa sangkaayusan. Ang buhay natin ay nakasalalay sa sangkaayusan. Ang suke mismo ay inilalarawan bilang bahagi ng buhay ng sangkaayusan. Kaya ang logos ng mundo at ang logos ng tao ay hindi dalawang ganap na magkahiwalay na bagay. Ito ang maghahanda sa atin sa mga susunod na kabanata tungkol sa sarili at kalooban. Ang luyong suke. Sa slide ay nagsasalita tungkol sa suke na may pagkaapoy. Dahil dito, iniuugnay ito sa pag-iisip, pag-unawa at malay tao. Inuugnay rin ang liwanag sa logos at ang logos sa liwanag at lakas. Mahalaga ang simbolismo ng apoy. Ano ang apoy? Maliwanag, mainit, gumagalaw, nagbabago. Kaya kapag inuugnay ang suke sa apoy, maaring makita natin ang isang larawan ng malay na gising. Ito ang suke na nakakakita, nakikinig, nakakaunawa, may liwanag, at pansinin ang ugnayan nito. Ano ang isang perpektong tao?
O ano ang magandang kaugalian ng isang taong perpekto, gising, may pagmumulat. Kaya nga ang aapoy na suke ay madaling iugnay sa pagkagising. Hindi ito literal na apoy sa loob ng katawan. Ito ay isang paraan ng paglalarawan sa kalidad ng suke. Ano yung mga katangian? Maliwanag, alisto, buhay, at may kakayahang umunawa. Ang basa at ang suke. Sa kabilang banda, sinasabi rin na ang basa ay nagpapahina sa tunay na sarili. Ginagamit ang paglalasing bilang larawan ng pagkawala ng malay. Ang suke ay parang nalulunod sa basa. Ito ay magandang ipaliwanag sa pamamagitan ng pagtutunggali, tuyo, apoy, pagkagising, basa, pagkawala ng linaw, pagkalabo. Kapag lasing ang tao, ano ang nawawala? Balanse, paghuhusga, linaw, kontrol sa sarili, pagkamulat. Kaya ang basa dito ay nagiging napakalakas na larawan ng suke na hindi na nakikinig ng malinaw sa logos. At bumalik tayo muli sa pagkatulog at pagkagising. Ang taong gising ay nakikinig. Ang suke na nalulunod sa basa ay nawawala ang malinaw na pakikinig. Tandaan, hindi lamang physiological ang punto. Huwag natin ito ikulong sa alkohol. Mas malalim ang maaring kahulugan nito. Maraming bagay ang maaring magbasa o magpalabo sa suke. Sobrang pagnanasa, sobrang galit, sobrang pagkiling, sobrang yabang, sobrang takot. Anumang bagay na nagpapawala sa malinaw na pakikinig sa logos ay maaring maging parang pagkalunod ng suke. Sa makatwid, ang tunay na tanong ay ano ang nagpapalinaw sa sarili at ano ang nagpapalabo rito. Ito ang magiging mahalagang tulay patungo sa mga susunod nating talakayin tungkol sa suke, kalooban, at karunungan. Ang daigdig bilang laruan ng bata. Dito, nagbibigay si Heraclitus ng isang kakaibang larawan ng daigdig. Parang isang batang naglalaro. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Parang isang batang naglalaro. Kapag naglalaro ang bata, hindi niya kailangang malaman ang lahat ng posibleng kombinasyon bago siya magsimulang maglaro. Gumagalaw siya. Nag-eeksperimento siya. May sinusubukan siyang kombinasyon. Minsan tama, minsan mali, minsan nakakagulat. Ngunit hindi ibig sabihin na walang kaayusan ang laro. May damahan, may piyesa,
May mga maaaring galaw at may mga hindi maaaring galaw. May kalayaan, ngunit may sukat. Ganito rin ang daigdig kay Heraclitus. Hindi ito isang patay na mekanismo. Ito ay buhay, gumagalaw, nagbabago, at kung minsan ay tila hindi mahuhulaan. Ngunit sa loob ng lahat ng pagbabago, ito ay may kaayusan. Ito ang mahalagang punto. Ang hindi natin mahulaan ay hindi nangangahulugang walang logos. Maaring hindi ko makita ang buong pattern, maaring hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ang isang bagay, ngunit hindi nangangahulugang walang kaayusan. Kaya napakahalaga ang imahe ng bata. Ang bata ay naglalaro sa loob ng kaayusan nang hindi kinakailangang lubos na maunawaan ang kaayusan. At marahil ganito rin tayo sa mundo. Hindi natin nakikita ang lahat, hindi natin alam ang lahat, ngunit maaari tayong matutong makinig, makiramdam at kumilos ayon sa Logos. Dito natin makikita ang laro rin lang ng buhay kamatayan. Ngayon ay pumapasok tayo sa isang mas malalim na bahagi ng pag-iisip ni Heraclitus, buhay at kamatayan. Karaniwan nating iniisip ang mga ito bilang dalawang magkasalungat, buhay dito, kamatayan doon. Kapag may buhay, wala pang kamatayan. At kapag dumating ang kamatayan, tapos na ang buhay. Ngunit hindi ganyan mag-isip si Heraclitus. Ang buhay at kamatayan ay magkaugnay na katotohanan. Hindi lamang magkasalungat, kundi magkabahagi. Balikan natin ang mga naunang konsepto: hidwaan, pag-aangkop, kaugnayan, sangkaayusan. Ang busog ay nagiging busog dahil may dalawang puwersang humihila sa magkasalungat na direksyon. Ang lira ay tumutunog dahil may tensyon. Ang apoy ay buhay sapagkat patuloy itong sumisiklab at namamatay. Ngayon, inilalapat natin ang parehong pananaw sa mismong buhay ng tao. Hindi mauunawaan ang buhay kung aalisin natin ang kamatayan sa ating pag-iisip. At hindi rin natin mauunawaan ang kamatayan kung hindi natin ito makikita kaugnay ng buhay. Kaya nga, laging may ugnayan yung dalawa. Buhay, kamatayan bilang iisa. Dito, lalong nagiging radikal si Heraclitus. Sinasabi sa atin na para sa kanya, ang buhay at kamatayan ay hindi dalawang ganap na magkahiwalay na realidad. Ang kanyang pagmumuni-muni ay palagi nang gumagalaw sa pagitan ng buhay, pagtulog, paggising, at kamatayan. Isipin natin ang pagtulog. Kapag natutulog tayo, pansamantalang nawawala ang ating karaniwang pakikipag-ugnayan sa mundo. Pagkatapos, gumigising tayo. Kaya ang pagtulog at paggising ay maaring maging maliit na larawan ng mas malaking misteryo ng buhay at kamatayan. Pero mas mahalaga ang prinsipyong ni Heraclitus dito. Ang mga magkasalungat ay nagkakaroon ng kahulugan dahil sa kanilang kaugnayan. Hindi natin maunawaan ang liwanag kung wala tayong karanasan ng dilim.
Hindi natin maunawaan ang paggising kung hindi tayo natutulog. Hindi natin lubos na maunawaan ang buhay kung hindi natin haharapin ang posibilidad ng kamatayan. Kaya hindi sinasabi ni Heraclitus na pareho lamang ang buhay at kamatayan. Ang sinasabi niya ay mas masalimuot, magkaiba sila. Ngunit ang kanilang pagkakaiba ay nasa loob ng isang mas malalim na pagkakaugnay. Iyan ang logos. Pinag-uugnay nito maging ang mga bagay na sa unang tingin ay tila kailanman di maaring pagsamahin. Palalimin pa natin ang pag-iisip na 'to at pag-usapan naman natin yung dakilang layunin ng tao. Ngayon, mula sa buhay at kamatayan, nagtatanong tayo, kung mamamatay rin ang tao, paano siya dapat mabuhay? Dito pumapasok ang konsepto ng kadakilaan. May tatlong punto rito. Hindi ito kayabangan, nakatutok ito sa totoo, at may kaugnayan ito sa walang hanggang puri. Una, ang kadakilaan ay hindi kayabangan. Hindi ito pagsasabing mas magaling ako kaysa sa iba. Ang kadakilaan dito ay isang galing na nababagay sa tao bilang tao. Ibig sabihin, may paraan ng pamumuhay na karapat-dapat sa ating pagiging tao. Ikalawa, ang kadakilaan ay nakatutok sa totoo. Hindi sapat na mabuhay lamang. Ang tanong ay, paano ka nabuhay? Ano ang iyong paninindigan? Ano ang iyong nakita bilang totoo? Maraming at dito nagiging mahalaga ang kamatayan. Dahil sa harap ng kamatayan, lumilitaw kung ano talaga ang mahalaga. Maraming bagay na napakahalaga sa atin ngayon. Pera, posisyon,
popularidad, pagkilala, ang maaring mawalan ng bigat. Lahat ng to maaring mawalan ng bigat kapag inilagay na sa harap ng kamatayan. Kaya maaaring maging isang uri ng sukatan ang kamatayan. Sinusukat nito ang buhay. Sinusukat nito ang buhay. At ikatlo, nariyan ang puri. Ngunit maging ang puri ay hindi isang permanenteng bagay na hawak natin. Tulad ng tubig sa ilog, nagbabago rin ito. Gayunman, may naiiwanang bakas ng paraan ng ating pamumuhay. Kaya ang tanong lagi ay hindi lamang paano ako hindi mamamatay. Mas malagang tanong ang anong uri ng buhay ang karapat dapat mabuhay kahit alam kong mamamatay ako. Anong uri ng buhay ang karapat dapat isabuhay kahit alam kong mamamatay ako. Siyempre, kahit ganyan din lang yon. Excuse me. Malinaw kay Heraclitus na ang isang napakagandang katangian bilang palaisip ay marunong siyang huminto sa hangganan ng kanyang nalalaman. Sinasabi ng fragment, sa kamatayan, nananatili sa tao ang hindi niya inaasahan at di niya akalain. Ang mahalagang punto ay hindi nagbibigay si Heraclitus ng detalyadong teorya tungkol sa kabilang buhay. Sa halip, kinikilala niya ang limitasyon ng kanyang kaalaman at nananatili siyang bukas sa hindi inaasahan. Napakahalaga nito sa filosofiya. Ang tunay na palaisip ay hindi iyong may sagot sa lahat. Minsan, ang pinakamatalinong sagot ay hindi ko alam. Pero hindi ko alam na pangtamad. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang mapagmatyag na hindi pagkaalam. Hindi ko alam, kaya nakikinig ako. Hindi ko alam, kaya nananatili akong bukas. Hindi ko alam, kaya hindi ko pinipilit sa realidad ang gusto kong maging sagot. At mapapansin ninyo, bumabalik tayo sa simula ng ating pagtalakay. Ano ang problema ng natutulog na tao? Akala niya, meron siyang sariling pag-unawa. Hindi siya nakikinig sa logos. Ngunit ang gising na tao ay marunong makinig. Kaya maging sa harap ng kamatayan, ang philosophical na disposition ay palagi ng pakikinig. Hindi natin kontrolado ang lahat. Hindi natin nauunawaan ang lahat. Hindi natin alam ang lahat ng naghihintay sa atin. Ngunit maaari tayong maging gising. At marahil ito ang mahalagang paglipat bago tayo pumunta sa mga susunod na kabanata tungkol sa sarili. Kapag natanggap kong hindi ko alam ang lahat tungkol sa daigdig, buhay, at kamatayan, maaari ko nang itanong ng mas tapat, sino ba talaga ako? Mula sa kosmos, apoy, buhay, at kamatayan, pumapasok ngayon si Heraclitus sa isang mas personal na tanong. Sino ang tao?
sa loob ng sangkaayusang ito. Kung may logos sa daigdig, meron din bang logos sa aking sarili? At kung mayroon, paano ko ito matutuklasan? Ang pamagat ng bagong kabanata ay sarili. Sinasabing ang tunay na sarili, ang suke, ay isang malalim na katotohanang kailangang tuklasin sa loob. Mahalaga ang salitang suke. Huwag muna nating isipin ang modernong psikolohiya. Sa konteksto ng panayam na ito, ang suke ay tumutukoy sa tunay na sarili. Sa malalim na dimensyon ng pagpapakatao. At dito may mas mahalagang pagbabago. Sa mga naunang panayam, tumitingin tayo palabas. Ano ang logos? Ano ang sangkaayusan? Ano ang apoy? Ano ang pagbabago? Ano ang buhay at kamatayan? Ngayon, ang direksyon naman ay papaloob. Ang tanong ay hindi na lamang ano ang kaayusan ng mundo, kundi ano ang kaayusan sa loob ko. At maaring mas mahirap ang ikalawang tanong. Madaling obserbahan ang ilog. Mas mahirap obserbahan ang sariling galit. Madaling pag-usapan ang apoy. Mas mahirap tignan ang sariling pagnanasa. Madaling magsalita tungkol sa logos. Mas mahirap tanungin, ang paraan ba ng aking pamumuhay ay naayon sa logos? Ang sarili ay hindi agad-agad malinaw. Dito natin kailangang alisin ang isang maling palagay na dahil sarili ko ito, alam ko na agad kung sino ako. Hindi. Maaari akong maging estranghero sa aking sarili. Maaari kong malaman ang aking pangalan, edad, trabaho, pamilya, mga gusto at ayaw, pero hindi pa rin ibig sabihin na nakilala at nakikilala ko ang aking suke. Kaya ang sarili ay hindi lamang isang bagay na mayroon ako. Ang sarili ay kailangang tuklasin. At ang pagtuklas na ito ang magiging tema natin sa mga susunod. Ang tunay na sarili at ang katawan. Dito, nagbibigay tayo ng isang napakagandang talinhaga, ang gagamba at ang sapot. Ang gagamba ay nasa gitna ng kanyang bahay na yari sa sinulid. Kapag may isang bahagi ng sapot na naantig o nasira, agad itong tumutugon. Ganito inilalarawan ang kaugnayan ng tunay na sarili at ng katawan. Napakaganda ng larawang nito. Hindi hiwalay ang sarili sa katawan. Kapag nasaktan ang kamay ko, hindi ko karaniwang sinasabi nasaktan ang isang bahagi ng pag-aari ko. Sinasabi ko,
nasaktan ako. Kapag pagod ang katawan, pagod ako. Kapag gutom ang katawan, gutom ako. Kapag nilalagnat ang katawan, may sakit ako. Ibig sabihin, may napakalalim na pagkakabit ang suke at katawan. Ngunit may tensyon. May binabanggit ding dalawang magkaibang pananaw. Kapag patay na ang katawan, maaari itong ituring na bangkay na maaari nang alisin. Ngunit habang buhay ang tao, may malalim siyang pagmamahal at pagkakaugnay sa katawan. Hindi simpleng pinapawalang bisa ni Heraclitus ang alinman sa dalawang pananaw. Muli, sila'y magkaugnay, ngunit hindi simpleng magkapareho. Hindi natin kailangang sabihin ang tao ay katawan lamang, pero hindi rin. Ang katawan ay walang halaga dahil ang tunay na mahalaga ay ang suke. Mas komplikado ang ugnayan. Ang katawan ay paraan ng aking pagiging naririto. Sa katawan, ako nakakakita. Sa katawan, ako nakakarinig. Sa katawan, ako yumayakap. Sa katawan, ako nasasaktan. Sa katawan, ako nagmamahal. Sa katawan, ako kumikilos sa mundo. Kaya kung gusto nating hanapin ang sarili, hindi natin maaring basta itapon ang katawan na parang isang walang kwentang lalagyan lamang. Hindi pwede. Kaya nga, para kay Heraclitus, ayon kay Padre Roque, ito ay pagpasok sa kalooban. Pumapasok sa kalooban. Dito makikita ang pagsisid sa malay tao. Ang pagpasok sa kalooban ay hindi simpleng pag-iisip tungkol sa sarili. Isa itong malalim na pagsisid sa sariling kamalayan. Sa magandang gamitin yung salitang pagsisid. Kapag nasa ibabaw ka ng dagat, may nakikita ka. Pero hindi mo nakikita ang kailaliman. Kailangan mong lumubog. Ganun din sa sarili. Sa ibabaw, meron tayong pangalan, reputasyon, titulo, tungkulin, social identity. Pero kapag sumisid tayo, nagtatanong tayo, ano talaga ang gusto ko? Bakit ko ito gusto? Ano ang kinatatakutan ko? Bakit ako nagagalit? Ano ang hindi ko kayang bitawan? Ano ang totoo sa akin? Iyan ang pagsisid. Ngunit may sagabal, damdamin, mapusok na damdamin.
Sinasabi nitong maaaring padilimin ng mapusok na damdamin ang malay tao. Kailangan nitong ipaliwanag ng maingat. Hindi natin kailangang sabihin na masama ang lahat ng damdamin. Ang punto ay ang mapusok na damdamin na nagpapadilim sa pag-unawa. Halimbawa, kapag galit na galit ako, maaaring hindi ko makita ng malinaw ang sitwasyon. Kapag sobrang takot ako, maaaring makita kong banta ang lahat. Kapag sobrang inggit ako, maaaring hindi ko makita ang kabutihan ng ibang tao. Kapag sobrang attached ako sa gusto kong mangyari, maaaring hindi ko matanggap ang katotohanan. Ito ang problema. Ang damdamin ay maaaring maging ingay na pumipigil sa pakikinig. At tandaan natin ang naunang konsepto, ang logos ay kailangang pakinggan. Kung napakaingay ng loob, mahirap makinig. Ano naman ang bunga ng pakikinig? Katotohanan. Sa paglampas sa mga sagabal, natutuklasan ng tao ang kanyang sarili bilang liwanag at katotohanan. Napakaganda nito. Ang pagpasok sa sarili ay hindi narsisismo. Hindi ito ako lang ang mahalaga. Sa halip, pumapasok ako sa aking sarili upang makita kung ano ang totoo. Kaya ang tunay na pagkilala sa sarili ay hindi paggawa ng kwento tungkol sa sarili. Ito ay pagtanggap sa katotohanan tungkol sa sarili. Ngayon, dito may dalawang salitang lumilitaw, ang arete at ang daimon. Kailangan natin silang ipaliwanag ng maayos. Una, daimon. Itong daimon ay kaugnay ng pag-uugali ng tao. Ang lahat ng kanyang minamahal at pinagsisikapan ay humuhubog sa isang bisa at dunong sa kanyang kalooban. Kaya hindi natin dapat agad isipin ang Ingles na demon. Iba ang konteksto. Dito, ang mahalagang ideya ay ang paraan ng iyong pamumuhay ay humuhubog sa iyong pagkatao. Kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa, nagiging bahagi mo. Kung ano ang lagi mong pinipili, hinuhubog ka. Kung ano ang lagi mong minamahal, binabago ka. Kung ano ang lagi mong pinagsisikapan, unti-unting nagiging direksyon ng iyong buhay. Kaya hindi neutral ang ating mga gawi. Nagiging tayo ang ating mga pagpili. Ganun din ang arete. Ang arete naman ay inilalarawan bilang ang galing na nababagay sa tao bilang tao. Ang pagising at pagiging at pagiging ang paggising at pagiging ayon sa Logos ay nagbubunga ng taong marunong, tapat sa katotohanan, at gumagawa ng mabuti. Ito ang mahalagang konsepto ng arete o sa wikang Ingles, excellence. Halimbawa,
Ano ang arete ng kutsilyo? Mahusay itong pumuputol. Ano ang arete ng mata? Mahusay itong nakakakita. Ano naman ang arete ng tao? Hindi sapat na sabihing huminga o humihinga. Humihinga rin ang hayop. Hindi rin sapat kumakain. Kumakain rin ang hayop. Ang tanong ay, ano ang kahusayan na nararapat sa tao bilang tao? Sa balangkas, ito ay nakaugnay sa logos, ang maging gising, ang makinig, ang umunawa, ang maging tapat sa katotohanan, at ang gumawa ng mabuti. Kaya ang arete ay hindi simpleng achievement lamang. Hindi ito maraming medalya, mataas na posisyon, maraming pera. Maaring meron kang lahat ng iyon at hindi pa rin mahusay bilang tao. Ang tunay na tanong ay, anong uri ng tao ang iyong nagiging? Napakalalim ng logos ng sarili. At pagkatapos ay meron tayong napakahalagang fragment muli, di ba? Ang mga hangganan ng tunay na sarili, hindi mo matutuklasan sa iyong paglalakbay-lakbay. Talakin mo man ang lahat ng landas, tahakin mo man ang lahat ng landas, napakalalim ng kanyang logos. Maari mong lakbayin ang buong mundo, pero hindi mo pa rin mauubos ang lalim ng sarili. Ang suke ay may lalim. At pansinin, hindi sinasabing walang logos ang sarili. Ang sinasabi ay napakalalim ng logos nito. Kaya ang sarili ay hindi kailanman absurdo. May katuturan, pero hindi madaling maubos ang katuturang iyon. Dito tayo humahantong sa usapin ng pagkatuto. Ang focus ay karunungan at ang hadlang sa tunay na pag-unawa. Ito ang natural na susunod na hakbang. Nagsimula tayo sa logos, pagkatapos hidwaan at pag-aangkop, pagkatapos talinhaga, pagkatapos kaugnayan, pagkatapos sangkaayusan, pagkatapos buhay at kamatayan, at ngayon ay dumating tayo sa sarili. Pero kapag natuklasan natin ang sarili, hindi pa tapos ang gawain. Kailangan nating itanong, paano ako magiging marunong? At dito kailangan nating linawin ang isang napakahalagang pagkakaiba. Hindi parehas yung maraming alam sa marunong. Maaring napakaraming impormasyon ng isang tao, ngunit hindi nito nauunawaan ng logos. Maaring marami siyang nabasang libro, ngunit hindi niya nauunawaan ng sarili. Maaring mahusay siyang magsalita,
ngunit hindi siya marunong makinig. Maaaring napakatalino niya, ngunit alipin siya ng kanyang galit, inggit, takot, o pagnanasa. Kaya ang susunod na kabanata ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, tungkol ito sa karunungan. At maaring ito ang pangunahing tanong na dadalhin natin sa mga susunod. Ano ang pumipigil sa tao na makita ang totoo kahit nasa harapan na niya ang katotohanan? Dahil kung ang logos ay nasa lahat, bakit napakaraming tao ang hindi ito nakikita? Kung ang logos ay maaari nating pakinggan, bakit napakaraming tao ang hindi nakikinig? At kung ang logos ay nasa kaibuturan din ng suke, bakit maaari tayong mabuhay ng napakatagal na hindi natin tunay na nakikilala ang ating sarili? Yan ang problema ng karunungan na bubuksan natin ngayon. So, ang tanong ay may pagkasimple, 'di ba? Paano nagiging marunong ang tao? Hindi sapat ang maraming alam, alam na natin 'yan. Hindi sapat ang ritual, hindi sapat ang pagsunod sa madla. Ang karunungan ay nangangailangan ng paggising, wastong pag-aaral, pagkilala sa sarili, at kakayahang tumanggap ng mga pahiwatig ng logos, maging sa pakikitungo sa banal. Kaya tignan natin yan, ang paghahanap sa karunungan. Napakaganda ng larawan dito, ang naghahanap ng ginto, maraming lupa ang hinuhukay, kaunti ang nahanapan. Ito ang magandang paraan para ilarawan ang tunay na pag-aaral. Kapag naghahanap ka ng ginto, hindi mo maaring sabihin, maghuhukay ako ng 5 minuto. Kapag walang nakita, titigil na ako. Hindi ganun ang pagmimina. Maraming lupa, maraming bato, maraming kailangang alisin. At sa dulo, baka napakaliit lamang ng makuha mong ginto. Pero ginto pa rin iyon. Ganito ang karunungan. Marami kang babasahin, marami kang pakikinggan, marami kang pagkakamalian, marami kang ideyang kailangang bitawan, marami kang tanong na hindi agad masasagot. Pero kapag may isang bagay kang tunay na naunawaan, hindi lamang nakabisado, ginto iyon. Hindi dami ang sukatan. Mahalaga ito. Ganito yung katagang Heswita na non multa sed multum. May taong nakabasa ng 100 libro, ngunit hindi nagbago ang paraan niyang tumingin sa mundo. May isang taong nakabasa ng isang fragment, pinag-iisipan pinag-isipan yon ng matagal at tunay na nagbago ang kanyang pag-unawa. Sino ang mas natuto?
hindi madaling sagutin sa pamamagitan lamang ng quantity, dami, lawak. Kaya nga, non multa sed multum, di ba? Hindi lawak, kundi lalim. Kaya sabi nga, kailangan ng sipag. Ngunit kailangang ang pag-aaral ay may logos at wastong pag-iisip rin. Ibig sabihin, hindi sapat ang magsikap. Kailangan matutong magsikap ng tama. Dito papasok yung mga hadlang sa pag-unawa. Tatlong hadlang ang malinaw na pinapakita dito: pagtulog ng diwa, pagsunod sa madla, at maraming alam ngunit walang katunayan. At pansinin ninyo, bumabalik tayo sa simula ha. Una, pagtulog ng diwa. Ito ang pinakamalalim na hadlang sa logos. Hindi problema ang kawalan lamang ng impormasyon. Ang problema ay maaari kang magkaroon ng impormasyon ngunit ayaw mong gumising. Ibig sabihin, ayaw mong hayaan ang realidad na guluhin ang nakasanayan mong paniniwala. Halimbawa, may ebidensyang mali ako, pero ayaw kong tanggapin. May nagsasabi sa akin ng katotohanan, pero dahil masakit, ayaw kong pakinggan. May karanasan akong dapat pagnilayan, pero tinatakasan ko. Yan ang pagtulog ng diwa. Ikalawa, pagsunod sa madla. Ito naman ang intelektual na pagkadelikado kapag sunod-sunuran na lamang ako. Kapag sinabi ng lahat, ganito, madali nating sabihin, siguro tama iyon. Pero para kay Heraclitus, hindi sapat ang dami ng naniniwala upang gawing totoo ang isang bagay. Ang logos ay hindi nagiging totoo dahil popular ito. At hindi nagiging mali ang isang bagay dahil hindi ito popular o kakaunti lamang ang nag-like. Kaya kailangang itanong, ano ang totoo? Hindi lamang ano ang uso. Napakahalaga nito ngayon sa social media. Napakadaling isipin na maraming likes, tama, maraming shares, totoo, trending, mahalaga. Pero hindi. Ang madla ay maaaring gising at maaari ring natutulog ang buong madla. Ikatlo, maraming alam, walang katunayan. Maraming alam, walang katunayan. Ang dami ng kaalaman ay hindi katumbas ng karunungan. Hindi maraming impormasyon galing sa AI
may karunungan na. Maaari mong kabisado yung facts, pero hindi marunong magpasya. Maaari kang mahusay sa theories, pero hindi mo naunawaan ang sarili. Maaari kang maraming alam tungkol sa arete, virtue, excellence, pero hindi ka mabuting tao. Kaya ang karunungan ay hindi lamang ano ang alam mo, kundi tanong kung ano ang nagawa sa iyo ng iyong nalalaman. Ginigising ka ba nito? Ngayon, kung yon ang mga hadlang, ano naman ang mga positibong paraan ng pag-aaral? Tatlong bagay ang ibinibigay sa atin. Buhayin ang pandama, kilalanin ang sarili, mag-aral ng may logos. Una, buhayin ang pandama. Napakaganda ng puntong ito. Ang filosofiya ay hindi pagtakas sa karanasan. Sa halip, kailangan nating magising sa karanasan. Tumingin talaga, makinig talaga, dumaan talaga sa karanasan. Huwag gawing abstrakto agad ang lahat. Halimbawa, kung gusto mong maintindihan ng lungkot, hindi sapat na meron kang kahulugan nito. Kung gusto mong maintindihan ng pakikipagkaibigan, hindi sapat ang teorya. Kung gusto mong maintindihan ng hustisya, hindi sapat ang textbook. Kailangan din nating makita kung paano lumilitaw ang mga ito sa buhay. Ito ang ibig sabihin ng paggamit ng pandama bilang pintuan ng mas malalim na pag-unawa. Ikalawa, kilalanin ang sarili. Napakabigat ng mga kataga. Ang hindi nakakakilala sa tunay na sarili ay parang taong walang pandama. Bakit? Dahil kahit gaano karaming bagay ang nakikita mo sa labas, kung hindi mo alam kung paano ka nakikibahagi sa nakikita mo, maaari kang magkamali. Halimbawa, akala ko masama ang isang tao, pero baka ang totoo, naiinggit ako. Akala ko unfair ang sitwasyon, pero baka nasaktan lamang ang pride ko. Akala ko objective ako, pero baka may vested interest ako. Kaya nga, yung pagkilala sa sarili, yan ay bahagi ng isang obhetong pagkilala, pag-alam. Hindi ito pagkawala sa katotohanan, distraction. Minsan, kailangan kong kilalanin ang sarili upang malaman kung ano ang humaharang sa aking pagtingin. Ikatlo, mag-aral ng may logos. Sabi dito sa slide, kailangan ang masipag na pag-aaral. Ngunit, kailangan laging bantay ng logos at wastong pag-iisip. Dito malinaw ha. Hindi hindi kontra-intelektual si Heraclitus. Hindi niya sinasabing feel mo lang, pakiramdaman mo. Hindi ganyan. Kailangan ng pag-aaral. Kailangan ng isip. Pero ang isip ay kailangang gising. Hindi lamang pagtitipon ng impormasyon, kundi pag-unawa sa relasyon,
sukat, kaayusan. Kailangan pagmunihan. Kailangan tignan. Ang liwanag na hindi lumulubog. Dito, napakatatas na rin ng lingwahe ni Heraclitus. Isa lamang ang matunong. Kilalanin ang pag-uunawa na namamahala sa lahat sa pamamagitan ng lahat. Ito ang pagtitipon ng maraming bagay na sinabi natin. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang pagkilala sa mga hiwa-hiwalay na bagay. Ito ay pagkilala sa pag-unawang namamahala sa lahat sa pamamagitan ng lahat. Yan ang logos. Ang karunungan ay pagkakita sa kabuuan. Halimbawa, ang bata ay maaring makakita ng maraming piraso. Ang marunong ay nakikita ang relasyon ng mga piraso. Hindi lamang ABC, kundi paano nauugnay ang A sa B, ang B sa A sa C, ang C sa A, at iba pa. At mas malalim pa diyan, anong kaayusan ang lumilitaw sa kanilang relasyon? Ang liwanag ay hindi lumulubog. Sinasabi rin dito na maaring dumating ang tao sa pagkakilala ng kanyang liwanag ay nagmumula sa isang hindi mapag-aaralan at hindi lumulubog na liwanag. Napakaganda ng imahe. Ang ordinaryong liwanag ay lumulubog. Ang araw ay lumulubog. Ang kandila ay nauubos, pero mayroon siyang larawan ng isang liwanag na hindi basta nawawala. Maaari natin itong unawain bilang larawan ng logos na hindi nakasalalay sa personal nating opinyon. Ang aking isip ay maaring magkamali. Ang aking interpretasyon ay maaring magbago. Ang aking teorya ay maaring palitan. Pero ang katotohanan ay hindi nagiging katotohanan dahil lamang naisip ko to. Kaya merong pagpapakumbaba ang karunungan. Ito ang mahalagang implikasyon. Kung ang liwanag ay hindi akin, hindi ako ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Ako ay tumatanggap. Kaya ang tunay na pilosopo, hindi talaga mayabang. Mas marami niyang nakikita, mas nakikita rin niya kung gaano kaliit ang nalalaman niya. At dito magandang balikan ang imahe. Kung ikinukumpara ang opinyon sa liwanag, maaari silang magmukhang laruan ng mga bata. Hindi ibig sabihin na walang halaga ang ating pag-iisip. Ang ibig sabihin lamang ay wag nating gawing absoluto ang ating maliit na opinyon. Mahigit isang oras na rin ang panayam na ito at puputulin ko para sa ating susunod na panayam. Maraming salamat sa pakikinig at hintayin ang susunod na panayam.